At yun na nga, naisipan ko na naman na maglakwatsa nga na naman din sa dagat. Mas gusto ko nga pala talagang maglakwatsa sa dagat kaysa baga sa bayan. Gawa ng din sa dagat, abay libre lang ang mga pagkain, hindi katulad kapag ikinasa bayan at kailangan mo lagi ay kwarta. Kada kibot mo ay kwarta para ka makakain. At kung mapapansin nyo nga talaga namang napakakulimlim, ay wala akong pakialam kahit bumagyo pa yan, ako'y tuloy sa pangihibasan. Hey, wag naman. Bali, hindi ko nga pala alam kung ano ang huhulihin ko ngayon. Kaya naman ay kung anong lang mahuli, ay di yun ang aking alutuin. Pero dahil nga sa intro, ay di alam na natin. Medyo maliit nga lang pala ngayon ang hibas, kaya naman ayan nga makikita nyo na talagang malalim pa ang tubig at talagang hanggang dyan lang ang hibas. Medyo tanghali na rin kasi ang hibas, buti na nga lang at makulimlim, di hindi mainit. At ayan nga, nakakita ko dito na sikad-sikad, kaya naman kinuha ko na nga. Kung dati nung ako'y nangihibasan, hindi ko pinapansin aring sikad-sikad, pero ngayon ay kung anong madaanan ko, halay papansinin ko na. Kasi nga sa totoo lang, hindi naman talaga ako magbablog sana ngayon kasi nga ako'y tinatamad pa. Pero ay yun nga, nanghihinayang ako at nandun lang din naman ako sa dagat. Pupunta rin naman kasi talaga ako ng dagat kasi nga ay mangunguha ako ng balatan. Nangunguha kasi kami noon at binibenta namin. Medyo madalang na kasi ang balatan dito, kaya pag ako'y parang nanghihinayang sa lilibutin ko yung hibasanan tapos si ilang balatan lang naman na makukuha ko. Kaya naman nag-video na nga rin ako. At kapag may nadaanan akong hibasanan, ay di kukunin ko na rin. Kumbaga ay naghahanap buhay ka na, ay nakakapag-vlog ka pa. O diba? Sana all, kala mo naman laki na kinikita sa pamalatan, ay ako ramputla naman nahuhuli. Hibasanan nga pala o kinason ay isa lang ang ibig sabihin sa amin nun. At ayan na nga, at nakakita na nga ako dito ng balatan. Hanginang bato nga pala ang tawag din sa amin. Dalawang klase kasi ang hanginan. Yung isang hanginan nga ay kung tawagin sa amin ay hanginang puti. Ganire nga po pala ang itsura ng hanginang puti, pero kulay dilaw yan. Aywan ko baga bakit puti ang tinawag, ay dilaw naman ang kulay. Nga pala ang mga balatan ay labas yaan kapag gabi, pero kapag ganitong umaga ay mga nakatago yan sa bato. Syempre nabuklat ko na yung bato kaya akala nyo ay nakalabas lang siya. Nga pala kapag kami nanguha ng balatan, hindi kami basta-basta nagbubuklat lang ng bato kasi may mga panai yan kung tawagin. Yung mga dumibaga nila, ayan o, kapag may nakita ka niyan, matik na may balatan yan sa bato, magbuklat ka lang sa mga gilid-gilid. Ayan nga, tulad nga niyan, nakalabas na nga yung dulo niya, kita ko na agad. Kasi nga, hassle naman kapag buklat ka ng buklat, kahit wala namang panai, pagurin ka lang noon at wala kang makukuha. Depende na lang, swerte na lang kung talagang mayroon laman yung bato na yun. Napala marami ding klase ng balatan, hindi lang ganitong hanginan. Meron ding mga yung gulong kung tawagin, uwak, o kaya naman ay tungag, kaki, marami yan. Maraming klase ang balatan. Pero yung kinikilaw namin ay yung kung tawagin ay sunglot dito sa amin. Yung makukuha ay sa buhanginan. Next time siguro baka i-vlog ko yun ang pagkikilaw ng sunglot. Dito kasi sa lugar namin ay wala masyadong buhanginan, ay puro batuhan. May mga buhanginan din naman dito, kaya nga lang ay kinakailangan kong pang magbangka. Kasi nga ay medyo malayo-layo sa amin. Sayang naman sa gasolina kung yun lang asadyain ko at magakilaw lang ng sunglot. Kaya naman itataon ko lang yun kapag kami ay manghihibasan sa ganong lugar. So yun na nga, at mabalik na tayo sa usapan. Yung usapang nga kinason, yung lulutuin ko sa aking vlog. At gawa nang napakwento na ako tungkol doon sa balatan. At yun na nga, at ako'y nakakita nga din ng tagutungan din sa may lamawan. Kalimitan nga pala ako nakakuha ng mga tagutungan sa lamawan. Kumbaga yung mga nakukulong sila or nahihibasan sila din sa lamawan. Abay ayos to, at gawa ng kahit isang piraso lang na rin tagutungan ng ulamin ko sa pananghalian, abay solve naman din. Nga pala ako'y natatawa sa mga nag-comment na inasabi na ako dai patay gut ko ano na lang daw ang pinagkakakain ko. Well, tama ka naman dyan. Ako naman talaga ay may gutom. Pero yun na nga, at yun naman talaga ay kinakain. Kapag ikaw ay laking probinsya, doon mo lang mauunawaan yan. Pero may mga ilan din naman na laki sa probinsya pero hindi alam nila na kinakain yun. Depende rin siguro sa lugar talaga. Nga pala, para din pala sa mga nagko-comment na nagsabi na parang ang ganda mag-fishing dyan kasi ang daming mga isda na yung laman dagat. Meron po mga nag-fishing dito, tingnan nyo, ayan no, yung dalawa. Yan yung makikita nyo yan, namimiwas yan sila. Palagi yan nandito kapag ako ay nag-vlog. Pansin ko ay vlogger din sila kasi ay nakita ko nung minsan ay nag-video rin sila. Tapos minsan parang ako ang natatakot sa kanila kasi nga lumulusok pa talaga sila sa sobrang lalim tapos dun sila namimingwit. Parang nakakatakot kayong mamiwas ng gayon, yung nakatubog yung katawan mo tapos ay may sisibad na malaking isda ay ano, tapos sa iyo tatama. Naku po, kasi sa totoo lang ako'y panlawin pagdating sa dagat. Pero pag mga ganitong hibas ay okay lang, yung mga hanggang tuhod, hanggang hita. Pero kapag yung mga hanggang bewang na parang ako'y natatakot, lalo na kapag may mga malalaking bato kasi nga ay may mga isdang malalaki, nakakatakot baga parang ikiasibain ay. Marami kasing klase na nilalang sa dagat na hindi ko halos kilala. At saka may mga talagang lamang dagat na akala mo ay napaka-cute lang kung tingnan pero napaka-delikado nila. So yun na nga, at kanina pa ako lakad ng lakad dito, ayan nakikita ko lang ay puro mga sikad-sikad at saka taktakin, may ilang bangkalan, kaya naman ay hala, ito na nga lang ang aking lulutuin. Wala man lang ako makitang isda na nagpakati din sa batuhan ay.
Kung gabi nga lang sana ari at ako'y nangingilaw ay talagang marami akong makukuhang isda o kadi kaya naman ay mga alimasag nga. Kaso wala pa kasing hibas ng gabi. So yun, at dahil medyo tumataib na rin naman at saka ay ayan, medyo marami naman ay nakuha ko at lulutuin ko. Sobra-sobra na eri sa pang-ulam ko, kaya naman inaisipan ko na nga umuwi muna. Kasi nga hindi naman talaga plano ko ang mag-vlog, kaya naman ay umuwi muna ako saglit at kumuha ng pangluto. Pagkarating ko nga ulit dito ay umakyat muna ako saglit ng pipisik at kukunin ko naman yung aking upuan. Ito nga pala yung kahoy na napulot ko na nilalagay ko siya dito kapag ako ay umuwi na or matapos na yung aking pagbablog para baga ako'y may upuan. Kasi nga kung hindi ko isasangyat yan dyan, nakukulang pang anurin niya ng tubig kasi nga malaki ang tubig kapag gabi. At kung mapapansin nyo nga kung kanina ako'y nanghibasan ay talaga namang napakakulimlim. Ngayon naman ay ayan, medyo umaambo ng kauntian at saka medyo malakas ang hangin. Medyo inisug-usog ko nga pala itong aking tungko din sa medyo nalilipiran ng puno para hindi masyadong lampas yung apoy baga niya. Kasi pag malakas ang hangin, ako hindi rin maluluto ang alutuin mo. Buti na nga lang at mahina lang ang ulan kasi nga ay kung malakas ay naku, mahirapan ako kasi nga ay ang panggatong ay mababasa din. Kumbaga ay yung mga pangunghain kong panggatong ay hindi rin dadalit. Bali, hinarang ko nga pala itong timba at gawa ng talagang medyo malakas ang hangin at lalampas lang ang apoy sa kaldero na rin. Bali, nagumpisa na nga pala ako magbalat na ring sibuyas, bawang at na ring luya. Bali, ang luto ko nga pala nito, gaya na nakikita nyo sa title, ay di tinulang kinason. Hindi pa nga ako nakapag-umpisang magluto or maggisa ng sibuyas ay talaga namang nakakailang gatong na ako din sa aking tungko gawa ng napakalakas nga ng hangin at yan ang bilis mapugnaw ng apoy. Nagdala na nga rin pala ako ng lakangan para naman ay ang aking kaldero ay hindi pa balibalintong. Ari nga pala yung lakangan na tinutukoy ko ng mga nakaraang vlog ko. Pero hindi ito yung ginagamit namin noon. Ang tinagamit kasi namin noong lakangan ay medyo mataas baga siya para hindi talaga mapupunta yung panuos sa gilid ng kaldero at kumbaga ay dun lang sa mismong puwitan niya magkakauling. At gaya nga ng inaasahan ko, ayan nga at nagumpisa ng umulan. Ay wow, nakakatuwa naman at tingnan nyo nga ang laot, napakadilim. Parang way klaro ako makaluto na ria. Gawa ng nag-uumpisa pa lang ako magpakulo ng aking niluluto. Ay ayan nga, ubos na yung panggatong niya. Ano pa kaya ako makakuha ng panggatong na rin ay basa na ng ulan. Grabe, nakakatatlong palit na talaga ako ng panggatong at talaga naman yan ang bilis mapugnaw ng apoy. Buti na nga lang at ambon lang at nakapagpadalit pa rin ako ng kahoy. Nga pala, mga kinasunod na nakuha ko ay nilinisan ko na yan kanina sa bahay bago ako pumunta dito para nga naman ay dilulutuin ko na laang. Tapos yung mga sikad-sikad dyan ay hinalbusan ko na nga pala muna. Ang pinanghalbos ko nga pala ay tubig alat kasi daw ay para daw lumabas yung laman niya. Para nga daw hindi mahirap tanggalin yung laman. O diba ang daming nose? Pero yun nga, totoo naman talaga at naglabasan nga yung mga laman niya. Kumpara doon sa dinidiretso namin ilalaga namin ng diretso sa tubig tabang na ang hirap tanggalin ng laman minsan ay mga lubog baga. Pero siguro ay kwari ko depende pa rin sa inyong pananaw sa buhay. Ba't naman napunta na doon? Nga pala ang pagkahalbos ko dyan kanina ay saglit laang at gawa ng pag naman iniluto ko na tapos lulutuin ko ulit ngayon, abay malalabog naman na ang laman noon, lalo na ako mahirapang kunin yung laman at gawa ng mapuputol lang yung tangkay noon kapag hinatak mo. Matapos ko nga lutuin aring kinason ay nanguha ulit ako ng panggatong kasi nga ipugnaw na at ako'y mag-iihaw naman ng tagutungan, butsay at saka saang. At habang ako nga ay nangunguha ng panggatong, may nakita nga pala ako ditong balilit. Abay, napakarami palang balilit dito. Hindi ko lang napansin ng mga nakaraan. Ako'y nanguha pa isa putikan ay nandinilaan pala ang mga balilit o ang lalaki pa. At sa tingin ko ay warwi kahit hindi na ito tabagin gawa ng wala namang putik dito ay o mga bato-bato laang. So yun na nga at mabalik tayo sa iniihaw ko. Tinanggal ko nga pala muna ulit yung mga iniihaw ko at lalagyan ko nga siya ng panggatong at medyo nahihirapan nga akong tanggalin aring nga tagutungan at gawa ng napakadaming tinik. Bakit nga ba hindi ko naisipang gamitan ng kahoy para naman madali kong makuha? Alam mo talaga minsan yung utak ko talaga ay nagalakbay sa kawalan. Tapos ko nga mag-ihaw at dahil nga hindi naman na umuulan ay nagumpisa na nga ako magkabit na rin aking duyan. At kanina ko pa nga gusto ring ikabit gawa na nga parang ang sarap baga magpaduyan-duyan din kaya nga lang ay naulan nga kanina. At bago ko nga siya itali ay tinistingan ko muna para naman maranasan kong mapol sa'yo. Sana all. Yanong kiri na naman. At bago pa nga kung saan na naman mapunta pa ang usapan ay naghiwa na nga ako na rin kalamansi at saka nitong kamatis na gagawin kong sausawan. Nakalimutan ko nga lang pala magdala ng sili. Mas masarap sana kung maanghang ari. At yun na nga bago ako magumpisang kumain, syempre ipipicturean muna natin at ibibideo. Ganun talaga kahit saan yan. Yung bagang tipong gutom na gutom ka na pero kailangan picturean muna yung pagkain kasi hindi ka makakain hanggat di mo napipicturean yun. At yun nga makalipas ang napagkahaba-habang oras ay yan makakakain na rin ako sa wakas. Alauna na nga pala ngayon ng hapon at ito ay parang pananghalian na parang may halong merienda na rin.
Una ko nga nilantakan aring nga tagutungan kasi nga ito talaga ang paborito ko din eh. Kumbaga kahit isang piraso nga lang na rin, ayos na sa akin na pang-ulam. Ang pinakaswabe nga sa tagutungan aring atay, talaga namang malinam ng baga lasa niya. At kung tatanungin nyo naman po kung ano baga lasa na rin tagutungan, ang lasa niya para din siyang isda pero iba yung lasa niya talaga sa isda. Kumbaga mas masarap siya at mas malinamnam sa isda. Basta gayon, basta masarap po ang tagutungan. Nga pala mas gusto ko nga pala yung ganito lang kaliit na tagutungan, yung katamtaman lang ang baga. Kapag malaki na kasi yung tagutungan, medyo makunat na yung laman niya tapos matabang na rin yung lasa. At yun na nga, hanggang dito na lang ang aking vlog at marami pong salamat sa mga nanood na rin video na are. At kung nakaabot ka po hanggang dito ay pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel Miss Tabudi Vlog at saka dinilaan din po sa aking Facebook ay papalo naman po. Hiya, parang namimilit na naman. Shout out kay Chitski de la Peña, Sheena Rose Sita, Jana Randel Dalida, Gerald Abrencillo, Rainy Sorillo, Kuya DB Vlog, Joel Mendez, Jelari Hani Ayapana at kay Wanabu.